Kamusta na nga po mga master at sa videong ito ay atin nang ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 65 at 66 sa manhwa series ng Ranker's Return. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Wala ngang masabi etong aktor sa bilis ng mga pangyayari. Subalit ayon naman sa isa sa mga manonood ay kanyang malinaw na nakita ang ginawa nitong si Alibos na taliwa sa una niyang pahayag na wala siyang ibang gagawin. Buwat ng pasimple nga siyang sinuntok ito sa uling sandali. Nilapitan nga niya etong naguguluhang si Dwayne upang ipaliwanag sa kanya at sa kanyang mga tagahanga kung ano nga ba ang kanyang ibig sabihin sa pahayag na walang gagawin. Aniya, kadalasan ay iniisip nga daw ng mga manlalaro na ang larong arena ay patungkol lamang sa pakikipaglaban. Subalit karamihan sa mga ito ay nakakaligtaan na ang importansya ng pagkakaroon ng isang matalinong taktika. Natanungan nitong si Alibos etong aktor kung ano sa palagay niya ang kadalasang focus ng mga manlalaro sa pakikipaglaban. Na sinagot naman ito na kadalasan nga raw ay ang pag-atake at pagdepensa. Bagyang hindi naman siya sinang-ayunan nitong binata, sapagkat kung ganun nga lamang di umano ang sistema ng laro, ay tiyak nga walang tsansang manalo ang nagtataglay ng mas mababang level at literal na palaging nakakalamang ang may mga ginagamit na sandatang katulad ng espada kumpara sa mga brawler. Kung kaya't napakahalaga nga raw ang matutunan kung papaano gagamitin ang mga taktikang naaakma sa isang sitwasyon. Maliban sa pag-atake at depensa, ay kabilang nga rin daw dito ang mga skills, kagamitan, paghihintay ng pagkakataon, paglayo sa kalaban at marami pang iba na silang bumubuo sa isang mahusay na taktika o pamamaraan ng pakikipaglaban at aniya, ang pinakamadaling nga daw sa lahat ng mga ito ay ang pagpili ng walang anumang gagawin. Sa sandaling pakikipaglaban nga daw niya sa dami, ay alam niyang kikilos ito papasugod kung kaya't napagpasya niyang huwag nang kumilos pa at hintayin na lamang na makalapit ito sa kanya. At dahil sa kaniyang nabasa ang posibleng pagkilos nito, ay nakagawa siya ng isang mabilis na ganting atake sa isang kisap mata. Kinakailangan nga daw nitong si Dwayne na matutunan ang paghihintay sa tamang pagkakataon kung kailan makakalapit sa kalaban at makakuha ng kanyang akmang distansya upang magamit ang abilidad ng isang brawler. Pangalawa nga daw ay dapat pakatatandaan nitong aktor ang kahalagahan ng pagsasaayos ng mga items na kanyang ginagamit. Ang mga ito nga raw ay hindi balanse sapagkat nakapokus lamang sa opensa. Dapat nga daw niyang pakatatandaan na ang mahusay na depensa ay may mahalagang papel na ginagampanan sa isang laban. Paliwanag nga ni Dwayne na ito ang kanyang naging pagsasaayos buwat ng iniisip nga daw niyang dahil sa malapitan ang kanyang klasifikasyon ay nararapat lamang na maging mapaminsala ang kanyang unang pag-atake o magagawang tapusin ang laban sa isang atake lamang. Kung kaya't ito ang ninais na pag-isipang mabuti nitong aktor. Nagpatuloy nga itong si Yunwo sa paglalahad ng mga teorya, tips at pagpuna ng ilang kaparaanan sa pakikipaglaban nitong si Dwayne. Sunod-sunod pa nga at napakaraming mga pahayag na bagyang nakakasakit sa damdamin para dito sa kinikilalang pinakamahusay na action star sa daigdig. Ngunit sa kabila nito ay hindi siya na-insulto. Bagkus mas lalo pa nga siyang nasiyahan sapagkat napakaraming bagong kaalaman siyang natututunan mula sa kanyang iniidolong manlalaro na si Alibos. At malamang ay ganun din ang nadarama sa ngayon ng mga manonood sa kanilang isinasagawa. Nagpasalamat ngang muli sa kanya etong si Dwayne, lalo na't do'y pansamantala muna nilang ihihinto ang kanilang pagsasanay. Pagkatapos noon ay kaniya ring napuna ang ilang mga hindi magagandang komento ng kanyang mga taga-subaybay pagdating sa guild na tinatawag na Mano. Nakapa nagtuturo nga rin di umano kung papaano magpataas ng level at kasanayan sa larong arena. Subalit ang mga ito nga daw ay nagpapabayad at hindi katulad nitong si Alibos na libre lamang. Mas minabuti naman itong binata na pahintuin etong kanyang mga tagahanga sa pagkukomento at pagkukumpara sa kaparaanan ng ibang guild habang siya ay nagsasagawa ng kanyang livestream. At mas minabuti ng paalalahanan etong si Dwayne na muli siyang babalik sa susunod na linggo para sa kanyang aktwal na pagsasanay sa pakikipaglaban na iknatuwang marinig naman nitong aktor. Pagkatapos nga ng isinagawang programa nitong binata ay literal na nakadama ito ng matinding pagod. Gayunpaman ay agad nga din siyang kinamusta nitong si Yang Chan sapagkat mukha nga raw muli na naman etong kanyang kaibigan ay gumawa ng panibagong gusot na hindi naman naunawaan nitong si Yunwo. Agad ngang ipinakita nitong si Yang Chan ang ilang mga komento ng mga manonood hinggil sa kanyang pamamahagi ng mga estratehiya na sadyang kapakipakinabang sa kanila at kaakibat nito ang pagkundi na naman sa ginagawa ng Mano Guild. Naguguluhan nga din siya sa mga nangyayari at binigyang diin na hindi siya ang unang nagsambit ng kanilang guild habang nagsasagawa ng livestream na nakwestiyon naman itong kanyang kaibigan sapagkat malamang ay hindi ganito ang naglalaro sa isipan ng mga nabibilang sa guild na iyon at posibleng muli siyang pag-initan ng mga ito. Hindi naman nabahala etong binata sa naging payag ng kanyang kaibigan.
At muling ipinaalala ang sinapit ng mga naunang guild na nagtangka siyang pag-initan, gayon din mas nag-aalala pa sa kung ano ang nais kainin nitong si Yang Chan. Sa ibang dako naman, sa mismong base ng Mano Guild ay pinakita etong kanilang advisor na nagngangalang Patrick na literal na nababahala hinggil sa di magandang sitwasyon na kanilang kinalalagyan sa kasalukuyan. Ito nga daw ay dahil lamang sa nagdang livestream na isinagawa nitong karakter na si Alibos na siyang nagdulot ng di magandang imahe para sa kanilang organisasyon sa kabila ng hindi niya ito sinasadya at ninais na mangyari. Agad namang nakadama ng galit etong kanilang guildmaster na si Marco at ipinahayag ang di niya magandang impresyon sa naturang manlalaro magmula pa noong umpisa. At muling tinanong etong si Patrick kung natitiyak niyang wala talaga itong intensyon na siraan ang kanilang guild na muli nitong pinatotohanan. At batay iyon sa naging reaksyon ni Alibos sa kaniyang bagong programa na hindi na nga nagawa pang magpaalam ng maayos sa kanyang mga manonood. Galit na galit nga etong si Marco at ninais na noon pa sana ay siya na mismo ang nagdispatcha sa naturang manlalaro at hindi etong mga ipinadala niyang alagad sa nakaraan. Suwestyon pa nga nitong si Patrick na mas mainam na magsimulang maglabas ng mga video ang kanilang guild na kapakipakinabang at makakatulong para sa iba pang mga manlalaro katulad ng isinasagawa nitong si Alibos. Buhat na kung magmamatigas nga daw sila ay mas lalo lamang magdudulot ito ng hindi maganda lalo na sa paningin ng kanilang mga manonood kahit hindi nila ito dapat isawalang bahala. Subalit hindi naman tinanggap nitong si Marco ang suwestyon ng kanilang advisor at nanindigan na isa di umanong manggagamit etong manlalarong si Alibos. Gayon din pinaghihinalaan na nandaya lamang ito upang matalo etong si Reyna sa nagdaang King of the Mask Combat mula sa tulong na ipinagkakaloob ng kumpanyang Nike at naniniwala na siya ang tunay na may pakana upang gumawa ng ganitong klase ng iskandalo laban sa kanilang guild. Ninais nga niyang baliwalain na lamang nila ito sa ngayon at mag-focus na muna sa impormasyong kanilang pinanghahawakan tungkol sa susunod na main scenario quest. Buhat ng kung magagawa nga daw nilang mamonopolyo ito ay tiyak na muling babalik at daragsa pa ng higit ang kanilang mga manonood. Hindi naman makuha pang sumagot nitong si Patrick sapagkat kaniya ngang napagtanto na kung magpapatuloy ang pagkasira ng kanilang pinanghahawakang pangalan pagdating sa PvP lesson at kung kapwa nga mabibigo sila sa isinasagawang susunod na main scenario quest ay tiyak na lubang hindi maganda ang maaaring tuluyang kasadlakan ng buong Mano Guild. Samantalang muli namang ipinakita sa atin etong si Yunwo kasama ang kanyang kaibigan na binabasa ang bagong update ng larong arena sa ikatlong taon. Maging ang pagbati sa rank 1 player nito na kasalukuyang naabot na ang ika-200 level sa katauhan nitong karakter na nagngangalang Rain na ayon naman sa binata ay di rin magtatagal at kaniyang kukunin ang pwesto nito mula sa naturang manlalaro. Patuloy nga nilang binasa ang susunod na patch at bagyang nagulat etong si Yang Chan at pasimpleng napatingin dito kay Yunwo. Buhat ng kaniyang napagtanto na ang update ng laro ay tila ba nakalinya at nakaugnay para dito sa ating pangunahing tauhan na masaya't nakangiti habang patuloy na binabasa ang update ng larong arena mga master. Nilalaman nga nitong update ang tungkol sa panibagong content para sa mga manlalarong kasalukuyang may hawak na titulong rank 1 sa arena. Kabilang na dito ang third class advancement. Maging ang nagdaang second main scenario quest na isinagawa nitong sina Yunwo ay magiging isang bahagi na ng laro na maaaring tahakin ng sino mang magdanais na isagawa ang naturang misyon. Subalit ang higit nga raw sa lahat na talagang pumukaw sa atensyon ng kanyang kaibigan ay nung kanilang mapag-alaman ang update na laro hinggil sa pet system na tatawaging Pet Coliseum na kasalukuyang inihahanda na ng system para sa lahat ng mga manlalaro. Tuwang-tuwa nga itong si Yunwo at pinuro ang kahusayan at estratehiya mayroon ng kumpanyang Quincy habang bagya namang nadidismaya at napapaisip etong kanyang kaibigan buhat ng mukhang oras na upang maging siya ay mag-alaga nga daw ng hayop sa larong arena. Pagkatapos ay muli ngang ninais nitong si Yunwo na ipagpatuloy ang kanyang misyon na may kaugnayan sa taunang pagkakaroon ng Monster Wave sa Latus Fortress at sadyang naguguluhan siya buhat nang wala siyang anumang mahanap na clue upang ito ay matukoy at napapaisip na humingi na nga ng tulong sa kaibigan niyang si Kim Seok-jong. Subalit mas minabuti nga niyang hindi na ito ituloy sapagkat muli lamang siyang kukulitin ito na sumali sa New World Guild. Maya-maya pa ay napatingin nga etong si Tangi sa isang partikular na direksyon at kanyang isinaad sa kanyang bossing ang bagyang malakas na tunog na kanyang naririnig mula sa partikular na direksyon sa di kalayuan. Agad naman itong mas minabuting tahakin ng binata at mula sa itaas na bahagi ng isang puno ay kanyang nakita ang isang dambuhalang ogre na nagtataglay ng kakaibang klase ng marka sa katawan. Naguluhan nga siya buhat ng wala nga raw dapat ogre na matatagpuan sa Rag Mountain at kung ano ang sinisimbolo ng tato sa katawan nito. Kaya't napaisip nga siya sapagkat posibleng isa itong susi upang maklear ang quest ng system. Napuna nga rin ang kanilang presensya nitong nasabing halimaw at agaran silang inatake na nagdulot ng napakalakas na pagsabog. Pagkahawi nga na makapal na usok na nalikha nito
ay napag-alaman nitong ogre na hindi niya napaslang etong dalawa. Nakasalukuyang nasa itaas niyang bahagi. Agarang nagsagawa nga ng ganting atake etong si Yunwo sa naturang nilalang at literal na nagulat siya nung kanyang napag-alaman na hindi tumalab ng lubos ang kanyang pag-atake. Buwat na nagtataglay ng itim na mahika mula sa mga marka itong ogre. Sinubukan nga siyang muling hulihin nito sa ere na matagumpay naman niyang naiwasan gamit ang skill na blink at muling nagsagawa ng mabilis na pag-atake sa buong katawan nito. At ating masisilayang sadya itong ininda ng halimaw. Napangiti nga etong si Yunwo dahil bagamat napakalakas ng attack power nito ay mahina naman pagdating sa physical na depensa at mas lalo nga ito naging marahas habang nauunawaan itong binata na madali lamang niya itong mapapaslang, subalit kapag ganoon din kadelikado oras na siya ang unang tinamaan nito. Napangiti nga siya dahil doon at masiyang isinaad na matagal na ang panahon nung huling beses siyang malagay sa ganitong klase ng sitwasyon sa isang labanan. Kaniya ngang inatasan etong si Tangi na huwag mangingialam sa labang kanyang isinasagawa na kaagad naman itong sinang-ayunan. Sa kabila ng bagya siyang naguguluhan kung bakit ganoon na lamang ang pagpapasya nitong kanyang bossing na labanang mag-isa etong ogre. Hindi nga rin nagtagal ang kanilang sagupaan at masisilayan nating tuluyang humandusay na sa lapag ang nasabing halimaw at agad na kinumpirma nitong system ang tagumpay nitong si Yunwo. Nasisiyan nga siya sa nangyari habang muli ay inilahad para sa kanya na nagkaroon na ng update sa quest na kanyang isinasagawa at ito ay may kaugnayan sa misteryosong paglitaw nitong ogre na may kakaibang marka sa Rug Mountain at dapat na niya itong agarang ipabatid kay Ferard. Tuwang-tuwa nga itong binata dahil tama nga daw ang kanyang hinala. Bagamat walang anumang item na ipinagkaloob etong nagapi niyang halimaw. Ang mahalagang araw ay nagawa niya itong quest para sa kanya at agad na ninais na ito ay ipabatid sa nasabing general. Inilipat naman ang eksena sa palasyo na kinaroroonan nitong si Lebron na sa kabila ng malalim nitong pagme-meditate ay agaran pa rin niyang nadama ang presensya nitong isang individual at natanong kung ano ang kanyang sadya. At ito nga ay walang iba kundi si Gerald na bagya pa nga niyang biniro na buong akala niya ay sa kanyang lamay na lamang sila muling magkikita. Natawa naman etong general sa payag na kanyang narinig at nasambit na hindi pa rin di umano nagbabago ang paraan ng pananalita, mayroon etong duke na si Lebron. Inihayag nga nitong si Gerald na naroroon siya upang tanggapin ang karagdagang tulong mula sa emperador upang puksain ang punot dulo ng kasamaang nagdudulot ng panganib hindi lamang sa Latos Fortress at maging sa buong imperyo. Natanong nga rin siya nitong si Lebron hinggil sa kanyang disipulo na siniguro naman itong general na kagaya ng kanyang kahilingan ay ibinigay nito sa kanya ang marahil pinakamahirap na misyon na maaaring ipagkaloob sa isang manlalaro. Subalit ang payag ng iyon ay malinaw namang narinig nitong si Yunwo at tuluyang naunawaan ang lahat kung bakit ganoon na lamang katindi ang kanyang pinagdadaanan sa Rug Mountain na isa palang kautosan ng kanyang guro. Naguluhan nga etong si Gerald sa biglaan nitong pagdating habang mas minabuti naman itong binata na kaagad ipagbigay alam ang kanyang natuklasan sa nasabing kabundukan. Ang totoong araw ay wala siyang anumang nakalap kung ano ang pinakarason ng pagkakaroon ng monster wave. Subalit nagawa naman niyang makaharap at magapi sa isang duelo ang isang ogre na nagtataglay ng mga kakaibang marka sa buo nitong katawan na siyang nagkakalob ng itim na mahika bilang proteksyon at dagdag lakas na kapangyarihan. Napaisip naman etong si Lebron sa naging payag ng kanyang disipulo at mas minabuting iguhit sa lapag ang isang klase ng simbolo at kapwa natanong kung ganito ang klase ng tattoo na kanyang nasilayan. Sinagot naman siya nitong binata ng oo at naguguluhan kung papaano nito nalaman ng kanyang guro. Ngunit payag naman itong si Lebron na mukhang ang nagaganap na pag-aalsa sa Lipa Castle ay isa lamang decoy at ang mga individual na nasa likod ng mga black magicians ay nagsisimula na rin kumilos at malamang na pinupunteriya ng mga ito ang imperyo. Gayon din ang posisyon nitong emperador. Agad nga silang dalawa nitong si Gerald ay napagpasyang ipagbigay alam ito sa emperador buwat ng isa itong malaking usapin. Lalo na sa hinaharap ng imperyo at kapwa inaya din etong si Yunwo na sumama sa kanila habang ito nga ay natutulala na lamang sa kanyang pwesto at walang nauunawaan sa kanilang ikinikilos. Gayon din hinahangad ang pabuyang sana ipagkakalob sa kaniya mga master.